tapos na sa pato, tapos na sa manok. Nabigyan na ng mais yung karnero. Dito naman tayo sa kambing. Pero dito sa kambing, before ako magpakain, nililinisan ko muna kasi makalat tong mga to. So yan, kahit pa paano nabawasan yung mga tae-tae. Tapos yung mga dayami, ready to sakati na naman para sa bagong pagkain nila maghapon. Pero ito, may mga kasamang tae na ito, susunugin natin to. At the same time, para mausukan din yung mga mausukan dito sa loob ng bahay nila, para yung mga insekto, yung mga makakating insekto, gano'n, mapalayas. Tara, kuha tayo ng posporo. Ito na yung ang sunog natin. Ang hirap sunugin. Ito yung mga fresh grass kasi na nakahalo. Ito yung sinasabi ko na sinusunog ko yung mga dayami sa loob ng bahay ng kambing. Though hindi naman sila nasusuffocate kasi yung usok naman is pataas. Yung sa baba walang usok. Yan yung sinasabi ko na pinapausukan ko yung bahay nila once or twice a week, para at least yung mga insekto na bubugaw sila. Ayun sila sa baba, hindi naman sila nasusuffocate. Maririnig nyo naman kung parang nasusuffocate na sila. So wala kayong naririnig na mehe nila, so hindi sila na or parang umuubo. So don't worry, hindi sila na susuffocate sa usok. Ayan. So napir, pwede na rin mag-harvest. Pang mga planting materials kasi to eh, mother plant I should say. Ayun, pati ako hindi ako nasusuffocate. Nasa loob ako ngayon habang nasusunog yung dayami. Kasi mataas yung usok. Pero dito sa baba may nakakahinga ako. Malapit na rin mga anak to. Ilang araw na lang. Ito yung pangit kasi kapag hindi mo na-record yung pagka-stud sa kanya. Hindi mo alam kung kailan siya mga anak, hindi mo maaabangan. So may possibility na pwedeng mamatay yung anak niya kapag nanganak siya ng hating gabi. So dapat nakalista. Hindi ko kasi namalayan na nag-hit na pala siya. Kaya so ngayon naman, tapos na yung pato, tapos na yung manok. Nakabigyan na ng mais itong tupa at saka kambing. Oras naman na para magsakati ng pagkain nila maghapon. Yung kakainin nila maghapon na. Kasi yung mais parang merienda lang nila yun before sila mag-lunch mamaya. Tara, samahan nyo ako magsakati. So ito yung gear natin na itak, sako, gloves. Pero dahil hindi pa ganun kadami yung napier natin dito, kasi kakalipat pa lang yung mga napier namin dito. Yan, medyo hindi pa siya ganun kakapal. Magsasakate tayo dun sa mga ibang lupa, sa mga kalsada ng pakain. Kasi kung pure napier lang naman ang papakain mo sa kanila, sasawa sila. Ayan. Ito yung future na plantation natin ng napier. Ayan. Pero dahil wala tayong yung mga mother plant natin is hindi pa ganun hindi pa pwede, hindi pa ka-mature. Unti-unti muna. So ito, para katulungan lang ng napier para maparami na yung pagkain nila.
magsasakati tayo ng legumes doon sa Taltalon. Mahal niyo ko. Ito yung katulungan natin ng pagkain ng kawati. Kailangan na lang i-harvest para may pagkain sila ngayong araw. Yan, ganyan kakulit ang mga kambing. Kahit pinakamaliit na butas, try nilang lalabasan. Kaya na, gutom na sila habang chinachop natin yung nasakati natin sa kanila. Bigyan natin sila ng dayami. Paano may inunguya lang sila habang yan. Dapat malinis ang pagkalungan nila. Ayun yung sinusunog kanina na ako, no? Sinusunog na dayami. Nag-aabang sila, oh. Sunog na. Pati yung tae, kasali ng nasunog dyan. Ayun, kinakain nila. Gusto nila yung dayami. Kinakain nila, oh. Sige, kain.
kinakain nila yung dayami. At least may panlaman lang sila ng tiyan. Ito na yung main meal nila ngayong araw na to. Na-chop ko na. So 11:30 na ng tanghali. Kain na natin sa kanila. Aray ko. Gutom na sila, oh. Main meal. Kabilaan para hindi kayo pinaghalong napier, saging, tsaka ipil-ipil. So yun na yung parang main meal nila. Tapos mamayang hapon na lang is bigyan ng darak tsaka mais. Tapos tubig na lang ngayon ang hali. Sasalubong na naman. Dami-dami mo ng pagkain dun eh. Ito yung pagkain nila. Napier. Kailangan nila ng tubig. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Please do like and subscribe sa aming YouTube channel para ma-notify kayo sa mga susunod na episode. Bye, Rabbit!